Paano kung ikaw siya? Isa kang magandang dalaga, simple, tahimik, pero nakatira ka sa isang kubo sa bundok. Walang kuryente, walang signal, walang cellphone, wala kang mga garbong bagay. At higit sa lahat, wala kang ama at ina na dapat saan ay gumagabay. Ganun po kasi parang iniisip nila nakaw na. Nakaw nga ang tawag doon. Paano kung lumaki kang mag-isa sa iyong lola at natutong tumindig sa sariling paa? Paano kung isa kang magandang babae pero ang mga gawain mo trabahong panglalaki? Mula paghahakot, paghahanap-hakot hanggang sa Kakamada na po. kakamad sa kuprahan. Agad ng Ayun. Ayun. Panoorin po natin ang buo ang kanyang kwento. Malalaman natin ang kanyang mga sekreto. Ayan na. Hello. Angeline. Ikaw si Angeline, di ba? Opo. Ayan. Sino kasama mo dito ngayon? Si Lola. Siyempre po. Kamusta po, Lola mo? Siya ang Lola mo, di ba? Opo. Ayan. Lagyan ka namin ng ano. Ayan. So, expected mo naman na darating kami, di ba? Opo. Ayun. Sipag ah. Siyempre. Talagang... Kami na. Wala po Oo. kaming Oo. magkakita. Ayan. Talagang ganyan yung gawain mo, Angeline. Opo. Mukhang sanay ka na talaga kasi ang karamihan gumagawa niyan, lalaki, di ba? Uy, wala naman po tatay na tutulong sa amin. Oo. Tulungan na lang po. Tulungan na lang kayo ng nanay mo. Opo. Kaya ang lola mo. Opo. Ayun. Ano? Pero, ikaw bang nagkawit niyan? Hindi naman. Hindi po. Ang gana po nito ay likay. Ganun. Yung may-ari po nito yung kakawit. Pagkatapos ipunin, lilikayin po namin. Likay, anong ibig sabihin ng likay? Yung Mga naiwanan. Hindi. Yun po, yung parang naiwanan. 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 Pasan. Opo, kailangan nyo pa pong sumuot sa gubat yung mga hindi nila naipon. Yun. Kasi, mahina na po yung si inay, wala po kaming kukunan ng... Oo. Wala po akong tatay na magsusuporta, parang ganun. Ano nga pwede kang malaman? Ano nangyari sa tatay mo? Ay, actually po, yung tatay ko, nakilala ko na po siya, pinakilala sa akin ng nanay ko. Then, pumunta po ako dun sa kanila po, sa Batangas. Tapos, nangyari po nun, parang short story. Oo. Nangyari po nun ay, gano'n, nagpunta po ako dun na parang, sa una, tanggap po ako pa. Tapos nung pangalawa, parang, alam niyo po yung parang patulong ka na lang. Alam po yung... Ibig sabihin, Sa ibang pamilya na. Oo, parang gano'n. Ang mother mo ba yung original na asawa? Ano po, dati po, parang gano'n. Kasi yung mama ko po ngayon, yung nalaman ng tatay ko na nawawala siya sa sarili, ganyan. Parang, ayun, iniwan na. So kaya lumaki ka sa lola mo? Opo. Tunay na po yung nanay. Taguyod sa'yo. Paglaki mo, kaya pala lahat ng gawain sa gubat, sa bukid, alam na alam mo. Opo, simula Pati itong paglilikay. Opo. Ayun, nakalungkot naman yung kwento mo Ang madaling salita, Angeline, yung father mo, medyo maayos yung buhay. Parang ganun po. Nakarating ka pala sa kanila. Opo. Maganda po yung bahay nila. Yung bang mga anak niya mas panganay sa'yo o ikaw ang panganay sa lahat? Wala po kasi siyang anak sa iba sa kamamalaki lang po. Wala sa anak din sa... Opo. So yung father mo walang... Pero may asawa, kaya lang wala siyang anak doon? Nagkaasawa po siya pero ngayon wala na po Wala na rin? Dati po kasi... So sa pagkakaalam mo, ikaw lang ang anak niya? Opo. Ayun. Yun. Dami pala itong alaga nyo. Opo. Wala naman silang mga pangalan. Galing Sanay na sanay. Parang karatista. Ang taba. Bigat. Ganito ang araw-araw na buhay ni Angeline. Maaga pa lang, gising na siya para mag-alaga ng mga hayop, mga manok at baboy na parang naging kaibigan niya na dito sa bundok. Pagkatapos noon, pupunta naman siya sa bukid para magtiba ng saging, manguha ng papaya at iba pang bunga na pwedeng makain.
Uy, pati kong tayo. Sayang po, hindi nyo naabutan yung malalaki talaga. Napapaya? Opo. Kahit simpleng pagkain lang, masaya na si Angeline. Ang paborito niya nga ay tubo ng niyog dahil matamis at nakabubusog. Pero hindi madali ang buhay dito sa bundok, lalo na sa katulad niyang isang mainhing dalaga. Galing pa yan dyan sa taas. Oho. Ano pa kayo dyan? Sinuot pa po talaga. Sinuot, ano nga tawag nyo? Likay. Naglikay pa kayo. Mabigat ang trabaho katulad ng pamumulot ng niyog, pagbabalat nito o pagpapalaw, hanggang sa pagbubuhat ng mabibigat na niyog papunta sa bahay nila. Kapanganib at nakakapagod din. Sobrang nakakapagod din. Oh, tuloy-tuloy kasi. Hindi naman po kasi nga po, iba yung lakas ng babae sa lalaki. Kaya nga, oo. Pero hindi sumusuko si Angeline. Ni hindi nga niya sinisisi ang ama niya na kahit maganda naman daw ang buhay, ay pinapabayaan siya. Kung pagmamasdan mo kung gaano kabihasa si Angeline sa mga gawain niya sa bundok, mapapahanga ka talaga. Parang natural na sa kanya ang hirap at hindi mo siya maririnig na nagrereklamo kahit mabigat ang trabaho. Minsan nga daw napapaisip siya kung maliligawan pa daw ba siya kung ang trabaho niya ay parang lalaki na. Maganda na sa bundok nakatira, huwag ka sanang mabalisa, huwag ka sanang mangangamba. Hindi ka man namin kilala, pero kami sa'yo ay hanga. Katangian mo'y pambihira, masipag mahinhin, maamo ang mukha. Sabi sabihin, Angeline, dito ka talaga lumaki sa lula mo. Ayun. Dati nga po, bata pa ako, magpapaupa kami na sa sa tubig. Yung kariton po, dati po, hindi pa uso yung kariton. Kami lang po yung meron. Papaupa po kami noon, 10 isang container. Sampu isang container ng tubig. Opo, ganyan. So, nag-iigib kayo. Opo, nag-iigip po. Sa bomba po yun. Oo. Tapos dadalhin nyo yun doon sa, ano, Opo. yung tubig ba siya sabi mo, ganito. Ganun. Dami nyo ring alagang manok. Buti, hindi naman siya dinadayo ng mga sawa. Ay, nung minsan po Oo. dali kami ng sawa dito. Dito, kasi may, pag ngayon may manok, dinadayo ng sawa. Oo, ay, di ba ho, yung puro babae kami dito. Oo. Matake yung sawa namin. Minsan, yung manok namin, lumalagpak na lang. Oo. Nung naabutan ho namin, yung sugit ho namin, ay, Yung sawa, yung sukit nyo pinapalaglag. opo, ay kaso, hindi din po Hindi nyo kayang, ano yun. Gano'ng kalalaki? Ay, yung manok pong na biktima nun ay talaga siguro na timbang po ng 4 na kilo. Ay, malalaki. Malalaki. Yun ang kinain nung sawa. Oo. Hindi malaki na yung Ay, ahas. pag ano lang po, yung sawa po, parang ganito lang po sa binti. Oo, pero yung... Ay, pag minsan po, pag di niya kaya, pinapatay lang. pinapatay lang. So, pag ginagano niya, hindi niya kaya, luluwa. Ganun, pinapatay lang. Oo. Ganun. Naminsanan nga ho ang aming inahin. Inahin. Inano ng sawa. Pinilipit lang po ang bato. Ay, Oh, yun. lag lang po. So, hindi naman siya kinain. Hindi po. So, Yung hindi pa siya- sisiw po, yun. Hindi pa siya masyado malalaki. Hindi pa po masyadong malaki. Oo. Pero na parang Ay, nagnanakaw oh, po. yung ganun. Naminsanan po kami noon, siguro Pasko po yun, Oo. last year. Nang dilimas po talaga yung bigas namin dito. Dito? Opo. Siguro po, ang inay po nun ay nakinood lang po ng TV dyan sa kapitbahay po namin yan sa Puntok din po. Paglusong po dito, yung mga bigay po ng kagawad na spaghettihin, yung lahat po ng ayun. Wala na, wala na. Oo. Okay. Ganun pa lang. Pero, kumbaga, hanggang ganun lang naman. Kasi, di ba mga babae kayo? Opo. Tapos yung Ay. sara ng pinto nyo ay ganyan lang. Wala namang ganun. Kaya naman po. Siguro Wala ba, po, dito sa area nito walang ganun. wala ho. Ang inay ho kasi nang habol yun ng itak, habol niya ng tatay. Ayan. Siguro takot yung Wala. ako dito na makahabulin din ako niyan ay. Oo. Ganyan ho. Hindi. Pagka ganun, halimbawa, ganun talaga yung pakay niya eh. Hindi lang pwedeng hindi talaga kayo lalaban. Talagang, kung may pantaga kayo eh, kailangan nyo talagang lumaban. Pero ang kagandahan, wala naman. Wala naman. Kasi yung bahay, wala masyadong pinto. Di, siyempre, Kaya, madali mapasok, madali siyang wala naman. Kasi si Lola, delikado yan. Baka magustuhan pa si Lola ng Ayan mga kawad. Bali, yan, nakita natin yung buhay dito ni Angeline, dito sa probinsya.
ganun pala yung buhay niya kasi lumaki siya sa lola niya. Kamusta yung lola mo ngayon? Hindi naman siya madalas nagkakasakit. Ano? Nung nakaraan nga po, nakakasama ko dito, kinikilig po yung nanay ko eh. Ba- Nagkalagnat po kasi siya. Ah, Tapos sa amin trangkaso. oh. Ay, yun nga po. Pag wala po kami maibiling gamot, ganun. Ay, Di, ano ginawa mo? Ano lang po, yung mga Mga herbal lang. So, ikaw lang yung nag-asikaso sa kanya. Pag minsan po ang mama ko, Ayun. salitan po kami. Galit lang kayo. Pumapunta dito yung mama mo. Opo, Ayun. ganun po. Kamusta naman yung pag-aaral mo? Yung pag-aaral ko naman po yung ayos naman. Okay naman. So, kumbaga, ano naman yung mga project mo, pamasahe, yung ano, Nilalakad ko na lang po. naglalakad ka lang. Opo. Gaano ba kalayo yan? Mga ilang, 2 kilometro. 2 kilometro, so ibig sabihin, mga 10 minutes. 10 minutes ka naglalakad. Mga hapon yun. Opo. Napakasipag mo, layo, ano? Kailangan naman po kasi naman po. Pero yung, safe naman yan, no? Maganda, di ba, walang masyadong bahay dyan? Opo, safe naman po. Pero okay naman po kasi pag minsan din po may mga estudyante. Ayun, so nakakasabay ka. Anong ano mo ngayon? Anong parang pinakang pangangailangan mo yun na Ngayon po, nag-iipunan mo o kaya huwag naghihintay ka na sana magkaroon ka ng budget? ngayon po kasi yung cellphone ko po kasi kailangan. Ngayon po kasi grade 11 ako, ganyan. Yung cellphone, kaya siyempre po madaming default. Oo, ganyan. Hindi na po katulad ng junior na puro ano lang, sulat lang. libro lang. Takalib, Sulat. oo. Ngayon po kasi yung cellphone ko po ngayon, storage na po, kaya kailangan ko po talagang mag-ipon pa para Karoon ng mas... ano ko ng Ayun. So yun, pinag-iipunan mo. Kaya pala na plano mo ibenta yung gitara mo, parang Oo. gano'n. Actually po, sabi ko, sana madagdagan pa yun kasi gusto ko din po maging vlogger sa totoo Ayun. lang. Ganon. So, Pwede ka namin sabi ko. matulungan doon. Ayun. kasi nga po may nabibili na second hand na iPhone. Parang Gano'n. So, at kasi least, mas malinaw po yun. mas compare malinaw. sa- Saka stable yung video niya. Opo, kaya pinag-iipunan ko po. Gusto mo pala maging vlogger. Yes. Maganda yun kasi, lalo sabi mo nga, para nakikita mo na rin naman yung realidad ng buhay na kailangan mong kumita, kailangan mong magtrabaho. Saka marami ka ditong ginagawa-gawa. Yung iba, gusto mo na mapanood yung ganyang buhay probinsya. Pagluluto, pag gano'n, yan. So, gusto lang namin din makatulong sa iyo, Angeline, sana makatulong to sa iyo. Pero hindi naman to ganun kalaki, Ayan. Ito. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, 5,000 yan. Salamat po. Makakadagdag po to sa ipon. Ayun. Dito po sa amin, nakakabili po kami ng bigas. Ayun. So, ganun talaga yung buhay nyo dito. Parang, Opo, sobrang yung pangangailangan. hirap pero kaya kakayanin. naman. Ganun po. Salamat sa pagpahayag mo na mapakita natin yung buhay mo dito sa bundok, Salamat din po Ayan. sa inyo at nasa dami po ng tao sa Benavista ay napuntahan niyo kami dito. Yan. Kasi, Kahit tibli po yung bayan namin. ayan. So, yun. Minsan siguro makabalik kami, para pakita pa namin yung ilang ginagawa mo dito sa probinsya. Opo. Ayan. Salamat sa iyo, Angeline, ha. Opo. Salamat po sa inyo, mga kawad. Sa uulitin po. Ayun. Maganda nasa bundok nakatira.